Hi guys! Andito ko kami sa gitna ng daan. So, since matraffic naman, napahinto po tayo. Naisipin ko na lang gumawa ng vlog. So, sasagutin ko yung mga nagme-message, saka yung mga nagko-comment sa comment section ko sa mga nanonood ng aking vlog. Maraming salamat. So, ang topic po natin ngayon about sa program na Healthcare Assistant Program. So, yun kasi yung more in comments and more in nagme-message po sa akin about sa Healthcare Assistant Program. Kasi siguro gawa nga ng in-demand nga, sabi ko nga dito sa Canada. So, maraming gustong kumuha ng Healthcare Assistant Program dito sa Canada. Especially po dito sa Northern Lights College, British Columbia, Dawson Creek, and Port St. John. So, ayan. Umpisa na po natin guys. Huwag nyo nang huwag nyo nang hintindihin tong nasa background sa ano ko, sa tabi ko. Kasi, ayan. So, umpisa na natin guys. Ngayon, kung nagbabalak ka mag-Healthcare Assistant Program dito sa Canada, especially po sa Northern Lights College, British Columbia. So, isa sa mga requirements para makakuha ka ng slot or makapasok ka bilang Healthcare Assistant Program, kailangan mo magkaroon ng English test. So, ano yung English test? Either CELPIP, CLBPT, IELTS. So, yan yung isang requirements para makapasok ka dito sa program. Then, pangalawa, ano yung pangalawa? Mga vaccine. So, may mga required vaccine na gagawin mo or kailangan mo sa katawan mo para makapasok ka dito sa program. So, kung mag-i-enroll ka, so nandoon yung mga vaccine na kailangan mo before or after kang makapasok sa program. So, yung mga vaccine, hindi na maibig sabihin na kailangan mo agad matapos yun before na intake. Hindi. Kasi may mga vaccine kasi, kahit nag-umpisa na yung program mo, ongoing pa rin yung vaccines. Kasi, ang interval kasi nun, mostly is 3 months. So, hanggang matapos ka sa program ng Healthcare Assistant Program, dapat natapos mo na yung mga vaccine. And then, pangatlo, yung N95 testing fit. So, mayroon akong ibibigay sa inyo na link or mayroon akong i-comment back section dyan kung ano yung N95 testing fit, yung para dito ba, yung N95 iti-testing sa inyo, parang may spray ganon. So, isa sa mga requirements yun. And then, so, pang-apat na tayo guys. A few moments later. So, yung pang-apat guys, kung hindi ako nagkakamali, parang may naalala ako na parang may background check na mayroong ibibigay din ng school na link. So, doon ka papasok. Tapos, ang i-check mo doon kung ano yung mga i-care mo after your program. Like, kung punta ka sa mga patient lang na mga older or yung mga elderly or doon sa vulnerable adults and children. So, yun yung natatandaan ko na gagawin nyo. And then, para sa mga mayroon ng program ngayon na nag-start, tapos nag-change yung mind nyo, tapos gusto nyong mag-change program to Healthcare Assistant Program. So, kailangan nyo munang tapusin nyo yung first sem nyo bago kayo mag-jumping or mag-change program. So, yun yung experience ko kasi guys. So, nag-business management ako, tapos hindi ko na kaya yung business management. So, tinapos ko yung first sem na yon kasi nag-internship session muna ako. Then, yung first sem ko, September 2021, tinapos ko yun until December. Then, yung 2022 ng February, doon na po ako nag-start ng program ko na Healthcare Assistant Program. So, luckily din nakapasok din ako ng 2021 intake ng Healthcare Assistant Program dahil, 2022 pala, dahil wala pa masyadong international student na kumukuha ng Healthcare Assistant Program ng time na yon. So, ngayon na lang to
itong 2022, 2023 ganon, yun na lang yung maraming kumukuha ng healthcare assistant program. So yun yung isa sa mga requirements. So yung panglima na requirements, CPR, first aid tsaka CPR. So yun yung isa sa requirements, CPR, first aid and CPR. So hanap po kayo ng pag-i-enrollan kung saan yung gagawin yung first aid and CPR. So mayroon akong isa-suggest sa inyo kung dito kayo doon kayo sa Dawson Creek, so doon kayo mag-apply or doon kayo enroll sa may Upbeat sa loob ng Dollarama, doon sa in front ng Brunels. So yun yung Upbeat guys, doon kayo pwedeng magpa-enroll ng pagkuha ng first aid and CPR. So yung experience ko, parang nakatatlong araw kami doon ng 8 hours a day, 8 hours o 10 hours a day, tatlong araw yon. So yun yung mga requirements para makapasok sa healthcare assistant program. So maraming salamat sa nanood. Tsaka isa pala guys, yung nagtatanong kung magkano tuition fee ng healthcare assistant program, so inuulit ko po, sa time ko discounted na po yun guys, kasi inawas doon yung laptop, yung MSP, kasi syempre meron pa tayong MSP na binabayaran na monthly, so inawas nila yon. So roughly ang binayadan ko for the whole year, 1 year is 9,800 Canadian dollar. So ang down payment yun guys, before na mag-start ka ng intake, so kailangan mo mag-deposit ng 6,000 Canadian dollar, then yung remaining balance hanggang matapos po kayo ng program. So ayun, then sanang nasagot ko yung ibang katanungan nyo guys. So pag magkaroon din po ako ulit ng time, gagawa po ako ulit ng panibagong vlog para matulungan ko po kayo guys sa mga gusto nyo malaman. So may share ko din yung na-experience ko din po dito. So alam nyo na guys, busy po tayo ngayon. Buti nakagawa po ako ng vlog na yun kasi day off ko po. So ayun, inuulit ko po ulit guys. Tapos na po ako sa aking pag-aaral. Dati po ako international student. So yung nakuha kong program guys, na healthcare assistant program, ginagamit ko na po ngayon guys. So salamat sa Diyos dahil kahit papano guys, yung program na nakuha ko at pinaghirapan ko ng program ay nagagamit ko na rin po sa ngayon. So yun yung proud ako sa sarili ko guys, kasi kahit papano hindi nasayang yung effort, yung mga time na ginugol ko dito sa program na to, lalong-lalo na sa tuition fee. Kasi after naman nang natapos ako guys, nagagamit ko po ngayon. So nagtatrabaho po ako ngayon sa isang hospital dito sa Port St. John. So all time po tayo sa government. Alam nyo na yung nasabi ko sa ibang benefits, syempre pag government guys dito sa Canada, magaganda po yung mga benepisyo na cover nila. So ayun, maraming salamat po ulit guys, maraming salamat. Hanggang sa muli. Kung bago ka pa lang sa channel ko guys, huwag mong kalimutan mag-subscribe naman, tsaka i-share po natin yung mga video na ginagawa po natin. So hanggang